So, welcome sa Two Wheel Talks. So, andito tayo kasama yung tropa. So, Hello. pag-uusapan natin ngayon, introduction actually sa bawat member. No, kung ano yung nagpa-inspire sa kanila para magmotor, ano yung mga naging bikes nyo, yung from the start hanggang sa current bike. So, yun. Simulan natin. Siguro simulan ko na rin sa akin agad. Yes, of course ka, pwede. Hindi, pakilala muna pala tayo. No. Pakilala muna tayo sa isa. From left to right. Okay. Dane po, Dane Manzanilla. You can call me Daddy Dane. Ang bike ko po ay Trident. Ayan, yung nasa likod, yung kulay orange. Oo. Hi guys, ako si Martin. Ang bike ko is sa Versys 1000. Ako pinakamabait dito. Lulunok pa lang ako ng drink. Tapos ako si Jeff Rocks. Ito yung bike ko, ZX-10R. Ako yung pinakabago sa pagmumotor dito. Yun. Yep. So, the host of the day, ako si Cap na lang. So, ang bike ko... may mo pala ganun, no? Sinungalingan. So, ang current bike ko, eto, ZX-10, same kami ni Jeff. Tapos, ako yung pinakabata sa edad, sa grupo. Go! Ako, pangalan ko Carl. Kuya CJ! Kuya CJ! Pero ayun, ang motor ko is ZX6R ako. Nasa labas eh. Pero ako yung pinakamatanda sa amin. Yeah, si Kuya CJ. And lastly. Hi guys, ako si Joe. Ito yung bike ko, yung XADD. Yes, sir. Yes, sir. Yung pinaka... Mabait. Bakit si Martin na yun eh? So, ayun, yung unang pag-uusapan natin, actually, quick history ng Two Wheel Talks. Ito, napag-usapan lang namin na magtotropa. Kasi, madalas kaming tumatambay, nag-uusap ng about sa motor. So, nag-decide kami na bakit hindi namin i-shoot, i-video, tapos may share din namin yung experience namin sa inyo. Sa mga nanonood, di ba? Yung mga naging experience namin sa pagmumotor, sa kami nag-start. Tapos, syempre, yung mga kulitan, di ba? Para ma-share din namin sa inyo. So, ayun, ang unang pag-uusapan natin, ano bang nagpa-inspire sa atin or sa amin sa pagmumotor, no? So, ako na rin mag-start kasi ako na rin So, ang sa akin kasi, simula nung maliit kami, yun yung pinakaunang naging mode of transport namin eh. Hindi naman kasi kami mayaman, no? Tapos, ang motor namin nun is yung Yamaha na, yung mga pang-tricycle, yung rectangle yung binuo yun ni Motodek eh. Yung binuo ni Motodek na... PG1? Yung gano'n? Hindi. Mas luma pa talaga. Mukha siyang barako. Bata pa kasi ako eh. Mukha siyang barako. Uy, bata pa rin naman ako noon. Yung mukha siyang barako, tapos rectangle yung headlight niya. Nalimutan ko pangalan nun. Pero may binuo si Motodek yun eh. Parang meron siyang feature sa vlog na. So, yun yung first motor namin. So, nung maliit pa ako, hanggang naging grade 4, inintroduce ako ni Papa sa scooter. Kasi sila tita may scooter. So, nung nag-start yun, parang kinalakihan ko, parang gusto kong magmotor ah. So, nung pandemic, most naman sa atin dito, pandemic, nagmotor. Doon ako nag-decide kumuha agad ng big bike. So, yun lang ang story ko nun. Simula nung bata pa ako, nasa mundo na rin kami ng two wheels eh. So, si Daddy Dane. Zaddy? Yun. Nag-start ako yung husband ng tita ko kasi. Hello, shoutout Chino. Ang bike niya, nakita ko sa kanya is CBR 1000. CBR Honda? Na Honda. Oo, CBR. Yung Fireblade. Sports Oo, yung Fireblade. So,
doon, pag umalis kami, yung mga zoomies niya, so naangasan ako. Kaya gusto ko na rin mag-big bike. Tsaka syempre, pakayabang ko. Requirement kasi ang big bike. Hindi, joke lang. Pero kasi syempre, gusto mo din na ma-fulfill yung siguro yung kayabangan mo kahit pa paano. Sa mga nakaka-relate dyan, yan, comment nyo lang na kayo din. Pero yun, so nag-start ako sa Trident kasi yun lang din naman yung pasok sa budget, and then hindi naman ako nagsisi. Binibigay niya naman yung kaligayahan na gusto ko. So, ayun, hopefully makapag-upgrade. Yun lang, doon ako nag-start. Maliit pa lang, bata pa lang ako. Naririnig ko na yung mga big bikes. So, nagustuhan ko talaga. So, yun. Ito si Jorge Martin, kakapanalo lang ng MotoGP. Yun, bali yung history ko kasi medyo malalim eh. So, kasi yung daddy ko, nagmumotor na, dati pa. Maliit pa kami. Tapos, umabot sa point na yung, pag hinahatid kami sa school, ng grade school, nakamotor talaga kami. Tapos, yun, hanggang sa grade school na rin, nag-start na ako magmotor. Nag-start ako sa Chappie. Yung Yamaha. Yamaha yun, di ba? Yamaha, yung Chappie. Hindi ako makarelate. Hindi ako makarelate dyan eh. Mga old school na motor. Kasi medyo matanda ka nyo eh. Labasan tayo ng birth certificate dito. Tapos yun, Chappie, tapos yung pinakaunang bike ni daddy na parang 1980s na 70cc. Yun, oo. Yun yung pinampasok ko sa school ng college. So, hanggang ngayon, nandun, buo pa? Wala na. Na-flood lang, pero nire-restore namin. Tapos yun, yung kaibigan ko bumili ng, yung Motorstar. Baka sabihin nila, bantod eh. Dadating tayo dyan. Basta yung Motorstar na kami 400, yun yung pinakaunang sa akin sa big bike. Tapos yun, sunod na. Okay. Yun yung history ko. So, from family talaga. So, bata pa lang, motor na talaga yung na-introduce sa amin. So yun, Mosing. Ako naman, parang last year lang ako nag-start magmotor. Walang history family ko sa motor eh. Parang ako lang yung may motor sa amin. Then, napapanood ko lang sa YouTube. Sabi ko, cool na itong mga nakamotor na to ah. So mayabang ka rin parang. Gusto mo niya magyabang? Gusto ko rin magyabang. Tapos kasi parang saktong-sakto ng last year, parang nire-require na kami pumasok sa office. Sabi ko, kung mag 4 wheels ako, grabe traffic sa So sabi ko, try kong magmotor. Then, Saan ba work mo? Sa BGC. From South to BGC. BGC bar. Ayun, so kumuha ako ng motor. Tapos ako nag-enroll baliktad pala. Nag-enroll muna ako sa Honda para matuto ako magmotor kasi wala talaga akong background. Hindi talaga rin ako marunong. Then nung natuto ako, ako bumili ng ng motor. Ang pinakaunang motor noon, Trident, ganito din, pero ibang kulay. Tsaka hindi malibog. Tapos yun, doon ako natuto. And then yun, parang 1 year, kaka 1 year pa lang ngayon na nagmamotor ako. Grabe no? 1 year po lang? Ay ako, mayaman. Puro tumba eh. Hindi, tsaka natin pag-usapan yan. Hindi naman kita sa camera eh. Kaya pala ganyan pwesto mo, no? Gumaganon. May butas po kasi dun sa kabilang side, kaya ganyan. Kaya nakaganto ko eh. Aerodynamic daw yun. Next. Si Kuya CJ. Si Kuya CJ. Ako same din kay Jeff. Wala akong history talaga kahit family namin. Ako lang yung unong may motor sa Labar Clan. Ang fan ba nagsimula? So, una talaga ayaw ko motor. Sinabi mo yung surname mo. Makikita mo. Isa size ka na nun. Flip. Hindi, pero ayun, siguro ayaw ko muna talaga, ayaw magmotor. Kasi, parang in-introduce ng family na pag naka-2 wheels ka, malapit ka sa disgrasya. Yung mga ganyan. Tapos big bike pa yung kinuha ko, ganyan. Nag-start yung pandemic, parang may one time na mga college friends namin, pumunta rin kami inuman. Tapos, inuman pa no? Tapos, sa BGC pare din. Tapos yung isa kong friend, naka Ninja 400 siya.
Tapos parang trip-trip lang, silip-silip lang, ganyan. Tapos nung sinakyan ko na, doon na parang may nag-spark sa loob-loob kong ano, ay putya. Ang sarap, pare. Sarap, pare. Ang yabang ko dito, pare. So, doon ako nag-start mag-bike. Actually, ano yun, sakto bebenta rin niya yung Ninja 400 niya. So, ako na yung kumuha. Tapos, nag-upgrade siya ng 6R. So, yun. The rest is history. Sa family nyo, may babaero din na katulad mo? Wala. Lahat po kami mababait. Ayun lang. Next. Si Joe Rat. Sa amin naman din, family rin. Kasi wala pa ako, naka-dirt bike na si Airpat. Naka siya. What do you mean wala ka pag ginagawa ka pa lang? Hindi, bago pa ako gawin. Naka-blueprint pa lang. Single pa lang si Hindi, Airpat sila mo. na pero wala pa ako. Okay. Ate ko pa lang nandun. DT 170 ata siya. Dirt bike. Okay. Yun. Dami rin niyang semplang. Kaya after nun, bumili pa rin kami ng motor. Kaya nung nandun na ako, simula siguro nursery, kinder, prep, grade school, high school, puro motor ang paghatid sudlo sa amin sa school. Kaya nandun na rin talaga. Nawalan lang kami ng motor pagka-graduate ko ng college. Then 2019, na-acquire ko si R6. Yung R6 agad. The legendary R6. Pero nung nakuha ko si R6, hindi ko pa siya magamit kasi hindi ako marunong mag-clutch. Nag-enroll muna ako ng Honda, then after, tsaka pa lang siya nalabas. Tsaka alam ko yung history niyan, di ba? Oo. Bukod sa hindi ka parang mag-clutch. Nakatago, kala AirPods sila. 2 years nakatago. Nung bawal din okay na nagamay ko na, okay. Walang aksidente. Tsaka ako na sinabi sa kanya, bumili nga pala ako ng big bike 2 years ago. Grabe yun, Nakatago, 2 years tinago yung motor. Parang lang din naman yun kasi pandemic. Kaya hindi na masyado naglalabas. Baka yung isa sa atin may tinatago ding motor? Motor? Panganay. Yari tayo dyan. Oo pala. Pansin nyo. Iba-iba rin naman talaga tayo di ba? Yung iba nag-start dahil sa family. Yung upbringing nung tatay, nung magulang, tapos mga pinsan, mga kapatid. Yung iba naman, wala lang. Parang pumasok lang sa isip. Out of the blue. Midlife crisis. Oo, yun din. Hindi, tsaka mapapansin nyo kasi, yung trend kasi talaga ng big bike, after pandemic, pandemic, During diba? pandemic, During nag-boom pandemic. Nag-boom. Oo, kasi pansin nyo, nagmura yung mga big bike. Totoo. Gawa nung, di ba, pandemic, syempre, yung market bumagsak. Oo. Syempre, yung mga, alam nga naman, imbis na hindi sila makabenta. Tapos yung may mga means to buy big bikes, bilihan na rin. Tapos yung wala, may angking yabang din talaga. Diba gusto magyabang. Buhay. Parang sabi, parang cool yun Parang maraming chicks pag nagmotor. In reality, kala namin madaming chicks. Pero ang na-attract namin is mga lalaki lang din. Yun yung problema. Sausage pala. Hindi, pero balita ako, yung Trident, daw yun? Lalo na yung orange. Chick magnet. Chick magnet Ay, orange hindi. sa Ang isa lang talaga yung girlfriend ko. Ay. Oo. Tapos sobrang loyal ko. Shoutout mo naman. Doc, hello. Hi. Ay, hello. Kilala namin Hello. si Madam. Madam, biro-biro rin ito, ha? Oh. Siyempre, podcast to eh. Wala naman ako. Mamaya, wala na si Dave sa next episode. First episode pa lang. Next episode, wala na. So, ayun. Next pag-usapan natin, ano yung, kasi iba pa yung first big bike eh. Ano yung una mong gustong maging big bike, tapos ano yung nakuha mo, tapos ano yung mga pinagdaanan mong big bike, tsaka yung current bike mo ngayon. Ano lang kasi to para syempre, di ba, makita ng viewers na sino-sino ba tayo nagsasalita dito, di ba? Parang introduction na rin ng bawat isa. Tapos sa next episode, doon tayo mag-usap ng mga issue, mga
mga Mga chismis, chismis, di ba? ayan. Sa motorcycle. Mga Superman. Joke lang. Yung Superman. Okay, mag-start ulit ako sa akin, no? Sige. So, ayun, ako kasi, talaga. Ma-classic bike talaga ako. Promise, kahit naka-sports ako ngayon, nasa dugo ko yung classic eh. Kasi, pag nakakita kasi ako ng classic, parang more chill guy kasi ako eh. Hindi, seryoso. Hindi, mainit ulo ko, pero mainit din yung ulo ko, pero more on, gusto ko kasi relax. Anong ulo ba yung mainit? Ano ulit? Depende. Hindi, yun nga, kapag mas gusto ko kasi yung relax lang, yung chill lang, parang cool lang, ganon. Yung hindi more on to speed. Oh. Parang mas gusto ko yung mag-i-stroll ka lang, tapos, tsaka iba kasi iba yung bali ng leeg kapag may, di ba, pag may classic. Bukod sa sports, syempre, pag sinabi kasi natin big bike, sports agad yung mostly ng mga pumapasok sa isip. Kaya kapag nakakakita ng classic na big bike, syempre iba din yung tingin, iba rin yung bali ng leg. So ang plano ko nun dati, Rebel 500. Kasi sabi ko nun, doon nagmumotor naman ako dati pero mga lower cc. Sabi ko nun, first big bike ko, gusto ko naman yung abot nung 2 pa ako. So ito yung mapag-uusapan natin na hindi pala, yung na-realize ko na hindi pala porket yun na yung gusto mo, yun talaga yung kukunin mo. Kasi lagi yan pag may nagtatanong sa atin, di ba? Na ano ba gusto mong big bike? Upuan mo muna. Yun kasi yung iba advice. yung feeling kapag inupuan mo yung bike na gusto mo, yung bibilhin mo talaga. Kasi nung inupuan ko yung Rebel nun, parang sabi ko, baduy. yun. Parang ganun. Oy, wala sa wala. No offense sa mga naka-Rebel Pero, ganun nga. Parang ang sabi ko kasi nun, gusto ko Rebel kasi classic, di ba? Pero kasi personal preference mo pa rin yun eh. Kung baduy para sa yung Rebel, di ba? Para sa'yo. No offense sa mga naka-Rebel dyan. No offense. Pero yun nga, di ba kasi nga, sabi ko nga nun, syempre, bago ko bilhin to, upuan ko muna kung pwede test ride Pagka-upo ko, sabi ko, Nay, ba't ganito? Hindi para sa'yo? Parang hindi para sa akin. Yun. Buti na lang, meron akong fallback. Di ba nga, yung motor namin dati, Yamaha talaga kami. So sabi ko, meron classic si Yamaha. XSR 700. Kaya ka napabili ng first bike mo ng XSR. Kaya ako napunta sa XSR. Ang sabi ko lang nun, masyadong mataas ang seat height na XSR 700 Mas mataas si 700 kaysa kay 900. Kasi si 700 mas magaan So, mas angat siya. Si 900 kasi mabigat. So, mas mababa yung seat height. Pero nung inupuan ko yung XSR 700, shoutout Sir Edward, sa kanya ko binili yun second hand. Si Sir Edward kasi, schoolmate ko pala nung college, sa PATS. Nalaman ko lang na kabatch niya pala yung instructor ko sa flying. So, since meron kami mutual, nung nakapag-usap, madali lang yung usapan namin, binigay sa kanya magandang presyo. Pero yun nga, nung naupuan ko siya, syempre, intimidating, mataas Pero nung naupuan ko, alam mo yung parang may humimas nung itlog mo. Parang ganun yung feeling na parang, parang may lumiwanag. Parang ganun. Oo, parang ganun. May nag-spark. Basta masarap upuan. Tapos, may feeling mo, yabang-yabang mo sa motor. Kasi tsaka mataas yung Rebel nga, parang sabi ko, ang baba, parang punggok, ganun. Ayun nga, tas hindi ako nagkamali. So, nung nakuha ko yun, naalala ko yun, nag-meet kami halfway. Dineliver dun sa Pondo, sa Pasay. So, first ever sakay ko ng big bike, Skyway agad ang sampa namin. Grabe, naalala ko pa nga yun. Ang takbo ko noon 70. lunod na ako sa hangin. Kasi first time. Kasi first time ko Pero naiuwi ko naman ng safe. So yun, tsaka before din ako nag-start ng mag-big bike, ayun nga,
separated kasi si mama at si papa eh. So, nasa side kami ni mama. So, alam niyo naman mga nanay, di ba? Sobrang overprotective niyo mga... Ayaw magmamotor. Yung mga girlfriend, yung mga asawa, di ba? Sobrang protective niyang mga yan. So, ako, bago pa talaga ako bumili ng big bike, nag-start ako ng mag-training sa Honda. Inuna ko yung gears. No, tapos sa lahat ng pwedeng unahin. Para pag nagpaalam ka, di ba? Nakalatag na. Oo na lang. So, yun. Nag-start ako noon, XSR. Tumagal siya sa akin for 2 years. Tapos, syempre, nasa grupo na tayo. Andiyan na yung mga demonyo eh. Diba? Mabibili ka magpalit. Sasabihin ko ba dito? Hindi, joke lang. Hindi kasi, syempre, sa grupo kasi namin, no, sa mga hindi pa nakakakilala sa amin, meron kaming group, yung Big Bike Underground PH. So, pag sinearch nyo siya, makikita nyo, ayun. Nandito sa camera na to. Ronnie, ayusin mo edit, Ronnie ha. Ronnie, turo kayo. Zoom mo doon. Okay, ipa-flash na lang dyan ni Direct Ronnie. Ni Ronnie the Horny. Bagay na. So, meron kaming group, sa mga hindi pa nakakakilala sa amin, meron kaming group, Big Bike Underground PH yung name. So, pag nag-visit kayo, makikita nyo doon na iba-ibang klaseng bike, iba-ibang kategory, sports, classic, sports naked, cruiser, adventure, maxi scoot. Basta lahat ng kategory nandoon. So, nung nag-start kami ng group, may mga syempre sumasama. Most kasi puro mga naka-sports. Kasi yung mga grupo noon, galing sa Motomaniacs, tapos yung mga ibang tropang naka-Ducati. So, parang ang unang bungad sa akin, bukod dun sa XSR ko, yung sports. So, sabi ko nun, parang ganda naman ito. Tapos yun, nag-start na yung mga ride. Breakfast ride. Isipin nyo, mga kasabay ko, 600cc na 4-cylinder. Puro sport. Tapos, litro pa yung iba. Pero, syempre, mayabang tayo. Hindi tayo papauli kahit naka 700cc tayo na 2-cylinder. So yun, nung nagkaroon ng chance, ng opportunity na mag-upgrade, nag-ano rin ako noon, nag-consult din ako sa mga tropang naka-big bike, naka-sports bike. Sabi ko, mga bro, ano kayang magandang upgrade na sports? Kasi, sabi ko, syempre, nasa 700 na tayo, nasa na tayo eh. Middleweight na tayo eh. Hindi na tayo sa beginner bike eh. So sabi sa akin actually hati siya. Sabi, hindi, mag 600 ka. Yung R6 or ZX6R. Yung motor ni Kuya CJ. Kuya CJ! Or, yung iba naman, sinasabi, mag-litro na daw. Kasi, dun din naman daw pupunta. Tapos sabi nga, nasa middleweight ka na, no, bakit hindi ka na mag-jump sa litro? Kasi ang sports bike dito sa atin, di ba? Nung time na yun, wala pa naman yung ZX4. Meron lang tayo ZX6, R6, yung mga lumang CBR na 600. Tapos, litro na. Oo, wala nang beginner na sports nun eh. So, middle, tapos litro agad. Ngayon, medyo torn ako. Kaya bumalik ulit ako doon, tinanong ko yung sarili ko. Sabi ko, ano ba talagang gusto ko? Kasi doon yun eh, doon ulit papatak yung sinabi ko nga na, hindi porket gusto mo, yun na agad. Kailangan, syempre, tatanong ka muna, ask ka ng mga advice, ask ka ng mga taong may ganung bike, diba? Tapos upuan mo. Tinanong ko sarili ko, sabi ko, mag-i-sports ako. Mayabang ako eh. Bibili tayo litro. Litro bibili natin. Diba, alam mo namang, sabi ko nun, talagang pa ako 600. Ganun din naman. Ikaw, maglilitro na lang ako. Then, tsaka siya dumating. Ayan, ito. So, binili ko yung ZX-10. 2022 ko siya binili nung birthday ko.
Tapos, ano din yan? Ito kwento lang ulit para mapahaba yung podcast. Dalawa pinagpilian ko nun actually. Sabi ko, R1 or ZX10. Si R1 nun, sabi ko, willing naman ako bumili ng second hand. Ang kaso mo, hindi ako mag-name drop ha. Kasi masama loob ko dito sa may-ari ng R1 na to Hindi naman niya ako kilala din. Sabi ko nag-message ako, nakita ko may for sale na R1. Taga Pangasinan. Tapos parang lang siya, 3,000. Ang 3,000 Odo. Tapos na rin, AR exhaust. Loaded na rin. So, to cut the long story short, nung titingnan ko na dapat, meron na kaming schedule, nag-message siya bigla. I mean, lumabas sa akin sa notif, minark as sold niya yung yung R1. Di ba? Kupal ka, ang ina mo. Pero okay lang. Okay lang din kasi sabi ko nga, way ni Lord Kasi may much better plan pala. Sabi ko noon, boss, bakit mo naman, may usapan na tayo, titingnan ko na. Tapos, na ako noon, 80% sure na ako doon yun pala yun niya, may mas magandang plano. Siyempre, birthday ko yun. Medyo heartbroken ako. Sa motor, ha? So, sabi ko, maghahanap ako, yung second choice ko. Eto ulit, second choice yung nanalo. Sabi ko, ZX10R na Gen 6. Sakto, nag-message, may pinost yung si Miss Marla, hello po, ng Kawasaki leisure bike ng San Jose del Monte. Shout out! Bekaya naman! Isang tenar lang Pang-display lang. So, nakita ko, nag-post siya. As in, kaka-post 2 hours ago na merong KRT na 2023 model. Minessage ko agad. Tapos, nag-reply siya agad. Nag-deposit agad ako. Kinabukasan, kinuha mo na agad. Diba? So, sabi ko, yun nga. Sabi ko, imagine niyo kung kinuha ko yung R1. Second hand, tapos kupal pa yung owner. Hindi, di ba? Mas napabuti kasi at least brand new yung nakuha mo. Tapos, bali ikaw yung mag-i-start ng history ng bike, di ba? Ikaw ang nag-divergenize ng makina, ng upuan, di ba? Hindi yung bibili ka ng second hand na bike, amoy itlog ng iba yung upuan. Ay, grabe. Sorry. So, yung journey ng pag-upgrade mo from stock to yung gusto mong setup. Oo, yun din. Feeling. Oo, tama Kuya CJ. Iba yung feeling nun na brand new napunta sa yung motor na ikaw rin nang magbubuo from the scratch, di ba? Tapos itataob mo magkabila, mabubutas yung bearing. Hindi. Ay, ibang tenor pala yan. Hindi, I mean, yung journey, yung motorcycle journey, di ba? Siya masaya. Masaya yun. Kaya tapos yun pa, mas extra rin siya kapag yung brand new mo nakuha, tapos bubuuin mo from the scratch hanggang sa kung anong meron siya ngayon. So, yun lang naman ang sobrang maiksing sa motorcycle journey ko. Kung ano yung mga history ko nung mga motor ko from nag-start ako hanggang ngayon, current. So, yun. Next. Daddy Dane. Ito first bike ko talaga to. Trident. Kala ko naka-R1 ka. Kala ko naka-R1 ka noon. Noon na naka-S1 ako, R1. Pero mas gusto ko pa rin yung Hindi, pag-usapan na lang natin yung mga choices ko aside dito. So, ang una kong nagustuhan is yung Z9. Nung time na yon maganda yung Z9. Tapos yun pa yung wala pa siyang yung SE. Wala pang ganung variant. Standard lang talaga. So parang 505k lang dati. Kaso mas inuna ko yung negosyo dati, yung billiards. Kaya paano billiards? Parang may bar ka dati? Curfew bar and billiards.
Saan yan? Saan yan? Baka may mga nanonood na alam yung bar mo dati eh. Wag. May tatanong. So, comment nyo lang kung naging customer ko kayo. Wait naman ako. Yan. Comment down below. Comment down below, pero... Si Martin yung naging customer ko si Martin. Gusto mo ba pag-usapan natin? Nakalimutan ko. Comment down below yung mga naging customer, pero hindi namin i-accept. Hindi, joke lang. Joke lang, madam. So, yun. Z9. So, na-approve na ako sa Z9. Tapos sabi ko, tingnan ko nga yung Honda na CB650. Tinupuan ko din, kaya nga, mas maganda kasi maupuan mo. Doon mo kasi mafe-feel. Parang sa kotse lang, nung bumili kang kotse. Nung naupuan mo, doon mo lang din naman nagustuhan. So, inupuan ko yung Honda, yung Z9. Parang babae din pala. Hindi ako sure. Hindi kasi ako mahilig pag inupuan ka, doon mo Joke lang. Okay. Wala na ata ako next episode. Hindi, kaya nga mo nagustuhan si Madam eh. Oo, kaya kasi si Madam. Hindi, so yun nga. Approve na ako sa Honda. Approve na rin ako sa Z9. Tapos, pumunta akong Triumph. Chinek ko lang kasi Triumph. Mahilig kasi ako sa kotse or gamit na walang masyadong may gusto. Like, yung kotse ko, Nissan Juke. Sino bang may gusto ng tsura nung... Parang wala masyadong kapareho. Wala masyadong gusto kapareho. Gusto mo unique ka. Oo, gusto ko unique. So, yun ito, orange, tapos Triumph. Wala akong nakikita ng Triumph. Puro CB yung nakikita ko. Dito ako natagalan ma-approve. So, sabi ko, humingi ako ng sign. Sabi ko, pag hindi ako na-approve dito, wala akong bibilin. So, nagustuhan ko talaga to. So, na-approve naman. So, 2 years later, best friend ko pa rin. So, yun. Hindi naman ako nagsisi. Kaso, yun nga, gaya sabi ni Kapitan kanina, madaming demonyo kasi sa group. Isa na siya doon. Pero, yun, sports naman ang endgame natin. Hopefully, magkaroon tayo ng budget. Ang gusto ko, syempre, Kawasaki din. So, Ma'am Marla. Ma'am Marla of Kawasaki Leisure. Leisure. Ma'am, San Jose. Tumatanggap kami ng sponsorship. Kahit isang 10R lang. On display lang, di ba? Yung game natin, yung sports, syempre. Kasi, una-una, pogi, pangalawa, mayabang tayo. Ang pera na uubos, ang kayabangan hindi. Yan. So, yun. Next Tama. is si Martinator. Bali yun. Yung first bike, yung akin talaga na bike, yung pinakauna is yung scooter, yung mga Mio na 125. Pero nag-start talaga ako sa Chappy. Bata pa lang. Ayun kanina yung sabi mo. Tapos, pagdating ng college, ang pamasok ko sa school, yun yung, classic din, yung ST70. Para siyang Chappy na yung frame niya direct. Parang pa letter T yung frame. Hindi namin inabutan. Pinanganak na ba tayo nun? Pinanganak na ba? Ano kasi? Elementary pala ako. 1990, ano ba yan? 2008 Attach ka dito yung Millennials kasi kami. 2008. Tapos yun, after nun, ang isa ko naging pamasok sa school, yung Honda Cub. Ayun, yung Honda Cub. Before pa lang siya sumikat. Ngayon kasi mamahal na ng presyo. Di ba yung Honda Cub, yun yung mga gamit ng mga 5'6"? Ayun, Di ba yun, Honda Cub. Pinulog sa building. Tapos rin. Ayun. Pinapasok ko rin. Gagilid dito yun. Pinulog sa building. May video yan. Basta yung parang may fairing no na naalala ko nga. So yun yung bike ko. Tapos, nung pag-graduate na, after college, si Daddy kasi merong Honda Rebel na 250. Sin classic din. Okay. Parang 90s yata yun. Or late 80s, parang ganun. So, minodify niya, naging single-seater, sin parang bobber yung itsura. So, yun yung ginagamit ko. Pinapamasok ko sa work nun. Tapos nun, parang ako, since pinang daily, parang sabi ko, parang gusto ko ng scooter para madali. So, kumuha ko ng scooter. Pero parang 4 months lang. Binenta ko na kasi yung kaibigan ko naka-cafe 400. So, yan na yung demonyo. Medyo. Demonyo na nainggit. Na gusto rin magyabang. Kasi yun, so, after ibenta, nag-loan ako kay Daddy.
Para walang interest, syempre. Ginawa ko yung Cafe 400. Matagal din sa akin, siguro 2 years. Yun yung Motor Star, no? Oo, matibay yun kasi wala pang break-in, tinakbo ko na ng Bicol. Nakauwi naman ako. Kahit pa paano. Well, kahit ano naman yan, no? Kahit anong brand naman yan. Oo, depende talaga sa pag-aalaga nyo. Oo. Di ba, parang babae. Di ba, pag inalagaan mo, Mamahalin ka. mamahalin ka rin, di ba? Tama. Di ba? Di ba, Dane? Okay, tapos. After nung Cafe 400, yung brother ko, si Kuya, kumuha ng NK 400. Doon ata siya napasama sa grupo. Naka-NK. Tapos, ako noon, na-try ko yon. Sabi ko, parang ang sarap gamitin. Kasi single cylinder na air-cooled eh. Ito ba yung NK na naka-wrap na gold? Oo, yun nga. Oh. So, nung nakagano na siya, tinry ko, parang ang sarap. Kasi, compare mo yung single cylinder sa two-cylinder. Parang yung takbo niya, sobrang layo. Parang night and day difference. So, ang nangyayari, si Daddy, kinuha yung Motor Star ko, tapos ako kumuha ng NK 400. Ibang NK naman. Ibang NK. So, parehas kami naka-NK. Kami ni Kuya kasi thrice kaming same ng motor. So, NK, tapos yung Versys na 650. Yung Versys. Tapos meron tayo yung picture natin na naka-XSR pa. XSR tayong 700. Kasama si John. Yung lahat tayo naka-XSR. So, yun. Sa ano yun? Sabihin niyan yung coffee shop? Tambikers. Shoutout kay Lakane. Kay Lakane, tsaka kay Don. Okay, Don. So yun, after ko mag-NK, napasama ako dun sa group nila, Kane and Don. Puro naka-adventure. So yung takbuhan ng NK para sa adventure, parang mamamatay, parang sasabog. Kasi nga 400. 400. Diba? Tapos may kasama kaming naka-GS, mga naka-650, ATV, ganyan. So, hiningal talaga. Tsaka yung ride kasi is mostly malayo. Kumbaga, medyo long ride. Yung comfort talaga, wala doon. Kasi naked. Compare mo yung naked sa adventure malayo pa rin. So doon, parehas kami ni Kuya, nag-650. Bali yung 650 yung pinaka mahabang saddle time ko. Tsaka yung pinaka matagal yata sa akin. Ilang odo? Yung saddle time mo? Mataas yun. Parang More than 10,000. Lagpas in a year. Mahaba nga yun. Yun yung halos every weekend nag-ride kami. Parang ginawa niyang kotse. Kaya nga, Tapos, after nun, binenta ko. Kasi parang nag-stop yung group yung grupo niya nila kayo na. Nag-stop. So, binenta ko, ginawa ko, pinulot ako ng Vespa. Which is yung Vespa na gray? Green. Tapos, nagkaroon ng opportunity, kumuha ako ng XSR 900. Doon ako napasama sa group. Sa Big Bike sa akin yung XSR parang 6 months na yata sa akin yung XSR bago ka sumama sa group. Oo. Kasi syempre as bago, parang may ka na parang wala akong kakilala. Di ba? Normal naman Malamang kahit sa mga... Pero kahit nauna yung kuya mo, di ba? Oo. Kasi si kuya nun medyo busy na siya Hindi na siya nakakapunta Oo. Kumbaga yung time namin magkaiba na. Tapos may nag-invite na friend si Maron. So yun doon ako napasama. Tapos dire-diretso na. So after pala ng XSR 900, dami motor naman na itong kaya nga Kaya plan sa akin. Ganun talaga pag yung mga, yung mga low-key na rich. Low-key rich. Dadaling ko yung camera, tatapat ko yung kotse mo. Nakaano lang naman BMW. Na maraming sira. Tapos na XSR 900. Yung XSR kasi, kaya ako binenta, sila Daddy, magna-North Loop, gusto ko sumama. Dahil lang doon. Kasi adventure talaga So binenta ko yun, bumili ako ulit ng Versys na 650. Tapos nung paalis, parang the week before sila mag-ride out, pa North Loop, nag-message yung kaibigan ko, invited ka sa kasal ko. Tapos yung date nung kasal, same date nung alis nung North Loop. So in short, hindi rin ako nakasama. Kaya ginawa ko, binenta ko na lang ulit. Ay, nagsisika rin nun, di ba? Na binenta mo yung 900. Yung XSR. Oo. Kasi iba talaga nung iba yung XSR Tapos yun. Actually yung Versys, kaya namin binili pang buy and sell. Okay. Hanggang sa nagustuhan ni Daddy, kinip na. Yun na rin yung gamit ko ngayon. Versys. Okay. Sa future, sana XSR ulit. Wala kang balak mag-sports bike? Siguro sa ngayon wala.
Hindi natin masabi in the future. Di mo sure. Di mo sure. Disclosure. Pero naka-test ride ka na ng sports bike. So, maiksi na yung kay Allen, papunta lang dito. Parang Yung ganun 6 lang. hour. Pero yung mahaba, for example, akyat ka ng Tagaytay, hindi pa talaga. Usually, naked tsaka adventure. Wala. Ano pa nga? Baby pa siya dun sa Sports bike feel. dun sa pangdidemonyo. Kahit madalas ka namin kasama. Hindi, pero hindi kasi si Martin kasi, actually, nagagamit namin yung pagka niya sa adventure eh. Kasi pag may mga breakfast ride tayo, di ba? Siya yung HPG namin. Babayin tayo. Siya yung nagka-counterflow. Hina-high beaman yung mga sasakyan. Tapos gumaganon. Parang tumabi kayo. Kasi yung tenor na gumagal. Yung tenor na lumalabas yung paa. Hindi, pero ayun nga. Kasi pansin ko nga, hindi naman porket porket yung mga tropa mo, di ba? Magpapademonyo ka na. Again, yung sabi nyo nga, kung ano yung gusto mo talaga. Doon yun. Oo. Pero yun lang talaga, di ba? Kakantsawang ka. Kung lahat naka-sports, tapos ikaw hindi. Kunyari, yung lahat kami naka-sports, tapos naka-trident ka na orange. Sasabihin, pang tricycle. Oo, yung masarap lagyan ng sidecar, di ba? Kasi magano, ikay. Enchanted! San Lorenzo. Hindi, di ba? Depende pa rin talaga sa'yo. Tsaka, again, yung pansin ko nga din na base nga sa, yung mga naunang sinabi natin, syempre, kino-consider din dapat yung budget. Yun. No, hindi dapat magpapadala agad sa demonyo ng iba or parang cloud chase dapat, di ba? May nanonood dyan mga cloud chaser. Hindi, I mean para lang din, syempre siguro ma-realize din ng iba na hindi naman natin kailangang makisabay, di ba? Like ganyan, ikaw, versus ka. Eto, naka-trident. Pero tropa-tropa pa rin tayo, di ba? Ayun nga, di ba? Hindi naman yun eh. Hindi yan para lang para lang makikisabay ka sa kung ano yung motor ng tropa mo. Di ba? Dapat consider pa rin yung yung budget. Yung means natin to buy a new bike. Hindi naman new, I mean yung upgrade mo, di ba? Kasi, kung solid yung sinasama mong grupo, hindi ka pipilitin hindi ka pipilitin. Yung pilit, iba pala yung pilit sa Kasi yung pilit, So, ayun, yun yung nakikita ko ngayon eh. Kasi, para rin parang wake up call din sa mga ibang nanonood, di ba? Kasi, baka yung iba gusto lang talagang makisama na pinilit kumuha ng motor, di ba? Tapos mamaya, nangutang pa. Ang hirap. Di ba? Alam mo yung para lang makisabay ka. So, yung mga ibang nanonood dyan, kung ano yung bike nyo, keep nyo lang hanggat di nyo pa kaya. Kasi kung solid yung grupo na sinasamahan nyo ngayon, hindi kayo mali-left out. Hindi nyo mafe-feel na nali-left out kayo. Diba? Tsaka yung bike mo kasi is depende sa usage mo as a person eh. Oo, yun pa. Kasi for example ako, usually commute. So, kung sa ngayon, iisipin ko yung, kunyari magsa-sports bike ako, tapos pang commute ko, kunyari, hindi practical. Maglahi mo sa Manila, naka-sports bike. Kaya nga, di ba? So, depende pa rin sa usage. Pero syempre, as nagbi-big bike, gusto ko rin in the future na matry mag-track, ganyan. Hindi pa rin nawawala naman. Pag financially stable, yun yung pinaka talaga eh. Oo. Siyempre, hindi ka naman makakapag-upgrade, wala kang pera eh. Unless, mangungutang ka. Loan ka na ngayon. Sponsor. Hingi tayo ng BPI, baka naman. Hindi, ang naglo-loan ngayon na bangko yung AUB. Hindi, BPI meron na rin. Meron na rin BPI. Sir Adrian. Gusto ka yan. Di pa tayo na yan. Personal or like bike loan mismo? Bike loan mismo. Bike loan talaga. Ewan ko lang in-announce na nila pero kasi kakilala ko kasi sa loob eh. Exclusive pala. Pero alam ko hindi pa ina-announce, no? Site wala pa eh. Ako pa, ito pala, BPI. Hindi naman, okay lang kahit hindi ikat to. Kasi naman eh. Ano nga rin nila exposure eh. Magtanong kayo, hanapin nyo Adrian Pirante.
sabihin nyo, motorcycle lang gusto nyo rin ng 10R. BPI ano yan? Discount Anong daw yan, branch? may discount. BPI Buendia. Oh, ayun. Yan. Ito pa ba yan? Sir Adrian, ito exclusive tapos binabagsak lang oh. Joke lang. Sir Adrian, beke naman! Sige, okay na. Okay na. Next. Mossing. Si Mossing Jeff Rocks. Ako naman, ang pinakauna kong motor, Trident 660. Malibog din. Hindi. Yun kasi yung pinakamabilis sa beginner friendly. Beginner friend. Pero yung pinagpipilian ko nung dati is katulad rin ni Dane, CB650 or Trident 660. Tapos parang, yun din, inupuan ko din. Pumunta ako ng Honda Makati nun. Then tinry ko yung CB. Nung tinry ko, hindi ko abot. Medyo mataas. Yun pala, tinitigasan pa nila yung suspension niya pag display yun. Akala ko na tinitigas. Akala ko nilitigas. Tingin ako eh. Matigas. Sabi ko, sobrang tipto ko naman. Sabi dito sa mga reviews, hindi mo Mababa. ganun kataasan, no? Di baba ako. Sabi ko, hindi ko nagustuhan. Tapos punta ako ng ng Triumph BGC. Tapos, doon, inupahan ko rin yung Trident. Tapos parang, yun din. Ganun din yung parang ko. Parang sobrang bagay sa akin na ito, Tapos pinicturean pa ako ni Mrs. na ng patago. Tapos nang umuwi kami, saka ko lang nakita. Tapos sabi niya rin sa akin na bagay nga sa akin daw. So, Parang kinilig si Mrs. mo, no? Oo. Ay po sa misis ni Jeff. May approval na, may approval. Yun yung masarap, no? Yung may approval ng partner. Oo. Asawa, girlfriend, nanay, no? Or family. Yung supportive. Walang negative na iniisip ang Oo. Okay, ano talaga yung safety mo? Kami, yung may support, di ba? Yung parang hindi mo kukusyonin yung decision mo. Kasi support ng family mo or loved ones mo eh. Tsaka di mo isipin na mali yung pinapasok mo, tapos hindi ka magdadalawang isip kapag may suporta ka ng partner mo, ng tama, pamilya mo. Tama. So yun, edi kinuha ko yung Trident, and then, yun, dun pinag-practicean ko, tinaob-dob ko yung Trident. Tinang-track ko yung Trident at tumaob sa track. Parang dun talaga ako natuto magmotor ng manual din, and then tsaka big bike din. Dun ako natuto. Tapos 1 year lang, actually less than 1 year pa kasi from January to December. Yun, December, palit ako ng 10R. Dahil nga dito sa mga demonyito. Sana all wala pang 1 year, no? Binenta ko yun, Trident, tapos kuha ko ng 10R. Di pa po bayad to. Tapos yun, parang dahil nga rin sa nagpalitan kasi ng mga sports bike yung mga tropa eh. Sabay tayo yun eh. Sabay-sabay kasi. Sabay. So parang ako, since ayokong madadayagan ako, mayabang ako eh. Sabi ko, bakit kayo naka-sports bike? Ako din. Natandaan ko yun kasi nilagay namin yung mga susi namin sa isang helmet. Tapos shake namin. Tapos kung ano yung mabunot mo, yun yung idadrive mo. Doon nagsimula yun kasi nasa Shellman Plaza tayo nun, di ba? Oo. Tapos pupunta tayo nun sa Governor's Drive para mag-Starbucks sana, di ba? Starbucks. Ang ginawa natin. Starbucks. Tapos ang ginawa natin doon, parang nilagay sa isang cup, no? Sa helmet. Sa helmet, tapos shinik. bunutan ng susi. Napunta sa akin yung 6R. 6R. Oh, tapos nung tinry ko, Bagal, no? sarap. Tapos yun, doon na, parang doon na pumasok sa isip ko na kailangan ko ng sports bike. Pero nag-iisip ka pa nun kung Kawasaki, diba? Ano yung isa mong gusto pa nun? Yung sa Yamaha R9, tama ba? Oo, R9 na sports din. In-announce kasi nun yung Yamaha R9. Tapos meron kasi ako YouTube channel. Plug mo na lang dito, Ronnie. Oh. Ayan, YouTube channel ko. Editor, please. Dito, ayan tapos, okay na, ayan. Pinahirapan pa si Ronnie, no? Pwede naman sabihin. Sabihin mo na din. Jeff Rocks Moto po pala, Jeff Rocks Moto. Upload ko naman, oy! Kaso pa hindi na Ayun, ang pinagpipilihan ko ng dati, tinatanong ko rin sa kanila noon, Yamaha R9, kaka-announce lang. Or, magano ko, 10R. Or 6R pala, 6R. GX6R. Wala pa sa choices ko yung 10R. Oo, wala pa. 6R or R9, parang yung dalawa. Tapos sabi ko kasi, yung R9, pwede kong gawa ng content. Sabi ko, pwede kong, i-upload sa YouTube yun, di ba? Parang, kung ako yung magiging pinakaunang may R9 dito sa Pinas, di ba? Di ba, mayabang ka, di ba? Chaser tayo. Ang kaso, Ayun, ang kaso, ang tagal ng R9, kating-kating na ako mag-upgrade.
Tapos, sakto pa nun, nagpa-track day si Big Bike Medic. Shoutout Big Bike Medic, Boss Kenneth. Hello. Hello, Boss Kenneth. Boss Kenneth. Mossing. Hindi lang sila Kenneth. Mga tao Boss sa Josh. Kenneth. Si Josh, si Richmond, sila Cholo, sila Kangkang, sila Master Benji. Lahat nun Yan, lahat ng mga tao sa Big Bike Medic. So, nung nagpa-track day si Big Bike Medic, sabi ko, nakailang track day na rin yung Trident ko. Sabi ko, gusto ko, naka-sports bike na ako pag track day ng December 14. December 14 yun di ba? Oo, December sabi ko, 14. Pipiliti ko talaga ma-release yung sports bike ng bago mag-December 14. Tapos yun, tinulungan ako ni Sir Adrian from BPI. Tapos mga ilang araw lang, na-release na rin agad to. Then, pagka-release, track day. Tapos doon ko binreakin yung 10 hour. Grabe, no, sana all. Wala pang protections, Tsaka naalala ko yun, amoy plastic pa. May plastic pa. Amoy nasusunog na plastic pa. Ganun yung pag-brand yun ng motor Pag in-start mo, amoy sunog na plastic. So yan. Kasi natumba na. Both sides. Both sides. Next episode. Wala pang 1 minute, pagitan. Hindi, kasama naman sa experience yun. Sa atin, dito, di ba? Walang, parang wala. Lahat sa atin may tumba na. Oo, lahat meron. Well, swerte na yung mga nanonood kung hindi pa kayo natutumba. Hindi naman namin pinagdadasal, pero part kasi ng pagmamotor. din kayo. Pero kasi part yun di ba? Di ba? Para mas matuto ka lalo. Pero grabe yun, naalala ko nga yun. Hindi, ito kasi si Mossing Jeff, nung first time niya sa group, pa yan parang nonchalant pa. Yung mga sobrang bait pa. Hanggang ngayon naman po. Yung tipong hindi pa nang-Alaska. Naalaman ko rin nun na mayroon kang may YouTube channel ka nga. So kami, pinanood ko yun. Pag kumakain ako, Oo, pag kumakain din ako, pinapanood ko. Kasi si Jeff, iba siya magsalita pag nagbablog No, parang umiinit yung katawan ko. Hindi, magaling kasi siya. YouTube pa rin ba talaga yan? Yung parang black and orange. Hindi na black and red. Hindi kasi iba yung paano magsalita si Jeff noon. No, iba talaga. Pinanood ko siya. Kaya alam ko rin yung motorcycle journey ni Jeff No. Nung nag-start siya sa Trident, tapos tapos nagtatanong na siya sa amin. Kasi bago ka bumili ng 10R, yun nga, R9 or ZX6R ang... yan. Yun yung maraming advice sa akin, mag 6R daw muna ako bago ako mag 10R. Kasi baka daw mabigla ako sa litro. Since sabi ko, try 660 na yung Oo, yun nga. Babalik pa ulit ako 636. Alam mo, di ba ang sabi ko rin nun sa'yo, ZX6R ang kunin mo? Oo. Alam mo bakit? Kahit si Boss Arcel sabi niya, 600. Alam mo bakit sinabi ko sa'yo na ZX6R? Kasi ayoko may kapal ako. Joke lang. Hindi, alam mo, sa mga tropa, di ba sa atin, sa circle natin, actually, kahit sa mismong grupo, sa Big Bike Underground, pag meron member na nakakuha ng bagong motor, second hand or brand new, iba yung feeling natin Nakaka-proud, no? Nakaka-proud. Parang pati kami, parang feeling namin kami rin yung nag-upgrade. So, yun yung mga napansin ko na kapag sa Big Bike community. Yung parang, yung satisfaction, kahit hindi ikaw yung bumili ng motor. Di ba? Kaya yun nga, yung YouTube channel ni Jeff, So, kung YouTube channel. YouTube. Pinayflix. Hindi, kaya yung YouTube channel ni Jeff, ayan, click nyo na lang dyan, Ronnie. Ronnie, di ba? Ayan, nandyan. Ito. Ayan, yung ilagay. Dito. Dito. So, follow nyo yung YouTube channel ni Jeff. Makikita nyo din, yung sa mga gustong mag-big bike, gustong kumuha ng idea, maganda rin yung YouTube channel ni Jeff para makita nyo rin doon yung pinagdaanan niya. Kasi maganda yung mga sinabi niya doon about doon doon nag-i-start pa siya. Yun nga, yung doon siya nag-aral mag-clutch, hanggang sa nag-track day, hanggang sa nag-upgrade. So, yun. Follow nyo kung may time kayo. Tapos ako din, follow nyo ako
sa Pinay Flix. Vlogger din ako pero sa iba ko ina-upload. Joke lang. Kapitan! Kapitan! So, yun. Next natin si Kuya CJ. Ano ba? Anong pandemic din? Actually, hindi ko talaga naisip na ang first bike ko kasi Encore, Ninja 400. Anong ano yan? 2020? Way back 2020 yun, Kap. Pandemic. Ano pa yun? 2020? ECQ pa yun. Elementary pa lang ako nun Hindi, ECQ pa yun. Benjamin Button ka ba? Hindi parang ano yun. Pero may experience na ako mag-clutch. Parang tinuruan ako nung classmate ko way back high school. Yung pang dirt bike na Yamaha ba yun? CRF? Ano ba yun? Hindi, CRF Honda yun eh. YTZ. Yun, parang gano'n. Basta yung dirt bike siya. Hindi ko pa abot yun nung una. Pero sa kanya ako natuto mag-clutch. Tapos, pero years after, kasi ako nag-i-stocks ako noon. Parang 2020 yun. ECQ pa. Tapos, Basta lockdown pa. Nagbabike pa ako. Ako pa yung bumibili sa labas, may quarantine pass. As in talagang lockdown pa. Lintik na quarantine pass yan. Tapos, parang nagkapera ako nun. Parang nagkapera ako konti nun sa stocks. Ang gusto ko talaga nun, yung Rosy classic din trip ko nung una. Yung 250. Parang nag-YouTube ako nun, anong mga magandang parts ng Rosy 250. Tapos parang may time na pinuntahan ko na yung Rosy. Titingin na sana ako ng unit, kukunin ko na sana. Kasi parang that time, brand new nun, 70k lang. Parang 70k? 250 for a 250cc. So, ayun, sakto pagpunta ko doon, unfortunately walang unit na malapit. Buti na lang wala, no? Oo. Uy, grabe ka naman. Mamaya may nanonood na taga-Rusi. Tapos sponsoran tayo. Sabihin, wag na lang pala. Hindi, no discrimination sa mga brand. Siyempre, biro-biro lang yan. Pero, no discrimination tayo sa brand eh. Kahit anong brand pa yan. Sa akin naman, di ba parang gano'n naman yung lokohan lagi? Oo, naman. Bawi. Hindi, let's be honest, di ba? Let's be honest. Kung meron kang means to buy a bike, para sa upgrade mo, brand new or hindi, di ba? Siyempre, doon ka sa medyo reliable. No? Reliable din naman yung ibang brands, pero yung Power steering. kala ko yung driver. May tulo. At tapos ayun, parang months after nga din ulit, ayun na yung kwento kanina. Nagkita-kita kami, tapos nakita ko yung college friend ko na naka-Ninja 400. Tapos sakto that time, binebenta niya na yung Encore na yun. So naghahanap na siya ng buyer that time. Ako nun, parang wala naman akong talaga magmotor. Hindi ko kasi talaga trip magmotor nun. Tapos nung trinay kong sakyan yun, tapos parang ginanong-ganon ko lang. Wala lang, laro-laro lang. Teka, baka ma-off mo yung mic eh. Yan. Ayun, tapos biglang may nag-spark na, ay putya, parang pogi ko tignan, ganun. Di lang pogi, yummy pa. Kuya CJ! Ay, baka maniwala. Tapos ayun na, parang nangyari, kinuha ko na yung N4. Tapos, ito may story dun. So, nakuha ko na yung N4. Wala pang 1 month, na-aksidente na ako sa MCX agad doon. Pakita mo yung Ito yun. Ayun sa camera. Ronnie, zoom mo. Ayun, parang after kasi nung nagpaalam ako nun, hindi alam ng parents ko na kuha ang motor. Ginulat ko na lang sila nandyan na yung motor. Kasi alam ko hindi papayag. Surprise, motherfucker. Minura yung magulang. Ano rin kasi kami broken family din, sa mama lang. So, wala na siyang magagawa, andyan eh. Pero nung na-aksidente ako, tinago ko na yung ORCR, inahanap niya na kasi. Ibenta niya na. Gusto ibenta, no? Ibenta. Tapos, ayun, parang doon ako nag-practice sa N4 noon. Talagang doon ako na, parang kating-kati ako noon. Parang nakuha ko yung motor noon, 7K. Parang binenta ko 30K. 7K Wala pang 1 years. Parang 1.5. Ginawa mo adventure bike, ha? Ako talagang parang playground na motor, ganyan.
Araw-araw ako sa Marilaki, practice ako lagi doon. Hindi, tsaka active, nung nag-start ka kasi sa group, sobrang active mo rin nun. Isipin mo, yung tambike namin sa South, rides namin, South din, mga Batangas. Tiga Bikutan pa to si Kuya CJ eh. Isipin mo, lagi siyang present, di ba? Kating-kating talaga ako nun. Tapos, ayun, parang nagbubudol yun ako ng mga demonyo. Ganyan. Kailangan mag-upgrade. Tsaka, hindi naman sa feeling ko ang liit ko sa group, ganyan. Oo. Pero syempre, ako lang 400 that time. Oo. Pero at the back of your head, parang may isip mo na, parang sarap din sa ano kaya feeling ng naka 600 ka, 1,000 ka, ganun. So, ako, dinadaan ko na lang nagugulat ko 400 daw, ang bilis ko. Oo. Sinasabay ko na lang talaga sa lakas loob. Wait lang. Quick story lang. Oo. Meron kaming meron tayo nung ride sa Clark. No, tapos naka-10R na ako noon eh. Tapos si CJ naka Ninja 400. Tapos nung time na yon, ako ang nag-spear. Kasi nga puro naman tayo noon, mga mabibilis naman tayo magpatakbo noon eh, yung mga nag-join doon sa breakfast noon. Pero sa speed limit pa rin po kami. Oo, speed limit pa din. Mabilis pero speed limit. LTO, huwag na kayong manood. Kung nanonood kayo, i-close nyo na yan. Hindi, yun nga. Ako nag-spear noon, naalala ko, CJ. Siyempre, pag spear ka kasi, ikaw magsiset ng pace eh. Nung tinay ko noon, 100, tapos... Okay na yan. Hanggang tapos, na yun. 100, tapos 100. Naririnig ko yung 2-cylinder sa likod ko. Pag sumisilip ako, si CJ. Sabi ko, walang yung Ninja 400 to. Parang dadagdagan ng 1,000cc. May kasama kasing pedal. Pero imagine niyo yun na 1,000 litro yung akin, 1,000cc. Sumasabay yung 400. Hanggang sa kurbada, sabay talaga. Sa kurbada, grabe si CJ. Oo, sa kurbada. Yung sa South Clark exit. Version palala. Hindi kan. Hindi, pero doon ko nakita, sabi ko wala talaga sa motor yan eh. Oo. Nasa rider talaga yan. Skills ng rider. Oo, skills talaga ng rider. So yun, tuloy mo. May kwento ka pa. Ay, hanggang sa, ayun na, parang nabudol na ako nun mag-6. Iniisip ko na anong next bike ko. Pero, dati kasi ang dream bike ko talaga, R1M. Yamaha din ko nun. Pero, as time goes by, wala eh. Hanggang Kawasaki lang yung kaya ng budget. Well, yan. Doon ulit tayo ng budget. Sa budget din. So, wag mo rin i-push yung sarili mo. Hanggang ano lang yung kaya mo. Kasi nga, wala sa motor. Nasa rider. Kuya CJ! Tapos ayun, parang pag natanda ko yung kausap kita ng Kape Moto, di ba? Tinatanong mo ako nun, ano nang balak mo? Oo, Tapos parang sabi ko na, ano nga, baka mag 6R ako nun. Tapos parang, pinupush nyo na ako nun maghanap. Pero that time din kasi, may na ako nun, naiipon na ako nun. Sinikret mo pa nga sa amin yun eh. Oo. Kasi, diba? Yung nung nakuha ko na kasi yung 6R, from 400 to 600, magugulat ka talaga sa power. Oo. Sanay ka 70 horsepower, biglang 120. Parang almost double, no? Almost double. Saka yung 2-cylinder to 4-cylinder na higher CC eh. Oo. So, layo na eh. Wala kasi yun sa CC eh. 'Di ba? Nasa ano din yun eh. Yun nga, yung... Kasi baka akala nila, 200cc lang naman yung inan eh. Hindi, 4-cylinder na kasi to eh. Yung Ninja 4 2-cylinder Tsaka lang. kasi di ba ang Ninja is sport touring, tama ba? Sport touring. From Sport touring. touring to sport talaga. Super sport actually. Iba talaga yung ride niya eh. Iba talaga. From Cherry Mobile to iPhone. To Samsung. Ganon. Tapos ayun, parang, ayun, nagka 6R na ako. Yun na yung gamit ko up until now. Kaso may tulo. Lagi talaga akong nagkakatulo. Hindi, overflow lang yung langis. Baka isipin yung tulo Tapos, pero kung ako isipin ulit, magli-liter ba ako? Sa ngayon, hindi pa. Enjoy ko. Gusto kong ma-maximize yung sa 600 class. Pero kung if ever magkasobrang pera, ang gugustuhin ko na is Fireblade. Hindi na R1M. Hindi na R1M. Fireblade. CBR na. Pogi nun.
O, parang kompleto yung lineup natin, no? Iba-iba. Oo, may iba-iba. naman. Hindi, Ano naman po? eto, again, Sa akin baka din. yung base nga doon sa sinabi nga ni CJ, naalala ko yun eh. Na sinapag-usapan natin na wala nga sa motor yan, nasa rider. Yung kwento naman nung kay CJ, ako nakita ko din yan. Parang ang labas tuloy, ang tanda-tanda ko na, no? hindi, kasi nung hindi kasi ako, matagal na kasi ako sa group, syempre. Tapos nakita ko yung mga kayo, paano kayo pumasok. Yung kay CJ, nakita ko yung niya eh, yung skills niya kung paano nag-flourish. Hindi, seryoso, promise ito sa mga nanonood na nakakilala kay Carl, no, yung skills niya from naka Ninja 400 siya hanggang ngayon, grabe. Yung nag-breakfast ride kami sa Clark na nagmuntik sa mag-overshoot hanggang sa nung last track day natin nung December. Isipin nyo, ginuguhitan ako sa kurbada. No, sa BRC kasi meron doon yung parang last stretch bago mag final turn doon sa finish line. Isipin mo, 10R, nakaganon ako. Sa peripheral ko, may ZX6R, nakaganon din. Gumagano pa siya. Lumilingon. Lumilingon ka nun. Gumaganong no? Parang ang sabi ko, Sabi siguro, ito ba yung 1,000? Tangin ang sabi ko. Sabi ko, grabe to si CJ. Nakaka-proud. Yun lang yung gusto kong sabihin. Kasi, nakita ko yung yung step by step eh. Tsaka nakakatawa kasi kay CJ. Hindi siya never siya nung nagyabang sa ibang members. Talagang lang siya. Yung tahimik lang. Parang papakita na lang niya na mas magaling na siya sa sa truck, sa kalsada, no. Hindi, I mean kidding aside. Yun nga, tama rin yung sinabi niya kanina na again, yung budget, 'di ba? Gusto niya ng R1M pero hindi kaya. ZX6R. Pero yun nga, 'di ba? Mas napabuti pa. 'Di ba? Baby steps yung ginawa niyang journey niya sa big bike. Hindi yung parang nag-jump ka from Nitro agad. Oo. Kaya maganda rin yung talent Oo, niya. maganda rin, 'di ba? Yung skills niya, development. Talagang lahat ng category, minamaster niya muna. 'Di ba? Bago magpalit ng bike. Balita ko ganun ka rin daw sa babae, mamaster. Ang taas na raw ng odo nung isa bago rin. Walang kat yun. Ang taas. Pinost mo daw slightly used. Hindi. Pero yun, kay CJ, ako sa akin, na proud kami talaga. Hindi, promise. Kasi ngayon, ayoko naman ma-jinx. Pero, meron, di ba, nagpaplano tayo na baka sumali ka sa karera. Yun. Baka lang naman. Pero hopefully. No. So, sa mga nanonood dyan, mga gusto mag-sponsor. Yan. No. Becky naman. CL69. So, Kasi din, yung sa pagtakong ganun, may nagturo din sa akin talaga actually. Taga-BUPH din naman yun. Kuya Ace yan, shoutout. shoutout kay Ace. Master Ace. Siya talaga yung sa akin nun, tuturo sa akin. Kasi pag nag-track ka, parang gusto mo lang side to hood, okay na. Pero di mo alam yung basta madaming position, technicalities. Ayun, kay Kuya Is lang ko lang naman natutunan yung mga ganyan-ganyan. So, up until now, ini-improve ko pa rin naman. Bukod sa body position sa track, ano pang body position tinuro ni Ace? 69? Joke lang. Pero yun, shoutout Kuya Ace. Wala yan! Si Ace pa nagturo niyan? Hindi si Kuya Ace. Iba yun. So yun. Next! Bale, ako yung first bike ko is yung R6. Sa bahay, flat. So, pa lang yun, ang story nun is, college pa lang,
around 20-something. 2012, yan. Oo. R6 na talaga yung... 2012? Nadede pa ako sa nanay ko. Diyan. So yan, R6 na talaga yung dream bike ko. Ano ba yun? Most naman no? Parang, yung Iba yung R6 charisma mo, nung Raven na R6. yung 2000, Era na yun. 2000, ano yun? 2008 to 16, yun yung Raven. Oo, yun. Ayun rin kasi yung time na panay ang panalo ni R6 sa ano eh, di ba? Oo, at saka nung time na yun, yung design niya parang timeless. Oo, timeless yun. Para siyang para siyang sa Civic, para siyang EK ng Civic, parang yun. So, yun 2013, yun pa yung para ma-motivate ako sa thesis, yung pa yung wallpaper ko. Tapos pag may mga car show o bike show, R6 lang ako nagpapa-picture. Kaya nung angat sa buhay, yun yung binili ko. Hindi rin yung modelo, yung kawig ng R1. Yung Raven pa rin. Pero before talaga, ang na-issue sa akin na bike is, scooter na Suzuki Step. Parang katapat siya ng Mio dati. Mga 125? 125, oo. Kaso, Mio talaga gusto ko. Kaso, mas mahal yung Mio. Issue lang naman sa akin nila Erpa tsaka nila Mother. Siyempre, hindi ka na mga reklamo gusto ko Mio. Kasi yun yung mga gamit ng mga cool kids dati. Mio. Yung dalawa pa yung ganon. Bago pa mag-Amore. Ngayon, sino na ba may gamit ng mga Mio ngayon? Hoy, huwag yung ginaganyan yung mga natin, mga LGBTQ plus. We support LGBTQ. Yes. Yun yung mga sumasalba sa mga single mom. Akala ko si Kuya CJ. Kuya CJ! Continue. Ang dumi-dumi nyo. Kaya yun, nung 2019, ang nakuha ko yung R6 talaga. Although, ang reasoning ko nun, ba't yung old model pa rin ang kinuha ko? Kasi alam ko, nagsisimula na siyang maging, mas mahirap mag-acquire ng sariwang R6. Kaya ngayon, kahit may pera ka, may hihirapan ka or overprice yung makukuha mong R6 na Raven. So, highlight yung si Joe yung Di naman. Oo, yun pa. Sa mga nakakakilala kay Joe dito, ayan. Comment down below. Hindi. Saan nyo siya kilala? Sa mga... Yung mga inutangan ko dyan. Okay, mag-comment. Alam nyo yung bike ni Joe eh. Oo, Siya yung... Legendary yan. Siya yung may legendary na ZX, na R6, Yamaha R6 na Raven, na all black. Yung super loaded. Yung busog na busog. Feature ni na Torky. Na-feature na ng mga vloggers. No, may isang vlogger na nag-feature sa iyo, di ba? Yung latest lang. Sino yun? Sino yan? Pwede bang i-name drop yung wag na? Pwede naman, si Torky at saka si... Hindi, si Justin tropa natin yan. Yung latest. Oo, si DM. DM? DM. Yung taga Laguna. May kinita ka rin doon sa video niya? Oo. Kinita? May kinita ka? Wala kinita doon. Huli! Wala. Kwento ko rin ba kung paano naging loaded yung R6? Sige. Ayan, kwento. Yan yung gusto namin malaman. Yung R6 na yun, sabi ko, ang gusto ko sana mag-upgrade ng R1. Ang plano ko nun is, either mag-upgrade ng R1 o i-upgrade na lang yung R6 ng sagad. So yung naka-load ngayon doon, dapat mga 3 to 5 years na plano yun. Kaso nung bandang halfway nung pinaplano ko yun, may lumabas sa marketplace na loaded na track bike na R6. So binili ko yung track bike na R6, kinuha ko yung mga loaded na parts. Kaya ganoon siya ngayon. Kaya napabilis yung pag-project sa kanya. So ngayon, medyo patapos na siya. Grabe ka talaga sumagad, no? No, sagad talaga. No? Second to the bones. Ano pang balak mo? May i-upgrade ka pa ba dun? Mga konting-konti na lang. Mga palamuti. Ano bang gusto mo gawin mong... gawin mong... Hindi, yung may dadagdag pa ako sa suspension nun. Yung damper sa suspension. Tsaka yung exhaust.
and tsaka yung switches. Yung exhaust. Ano yung exhaust na banggit mo eh? Big Bike Medic, baka naman. Exhaust daw. Kenneth. Exhaust daw ng R6, legendary R6. 30 years to pay. Baka may mga gusto mag-sponsor, no? Reach out lang kayo sa amin. O kaya kay Joe. Hindi, kasi sabi ko, ano pang i-upgrade mo doon? Diyos ko po. Mga konting-konti, yung mga ano na. Kala ko gusto mong gawing ginto yung frame mo eh. Papapowder coat natin yun na pink. Hindi, pero may gusto kong sabihin, buti hindi ko sinabi. Oo. Baka may magalit sa akin. alam mo na yun. Oo, alam ko na yun. Buti na lang. Nalala ko, naka-video nga pala tayo. Hindi, pero eto yung kay Joe naman, lately lang nag-join si Joe sa grupo. Last year, 2024. 23 naman. Ay, sorry, 23 November. Kasabayan ko. Hindi, mas nauna ka. At saka kilala ka na namin dun eh. Gawa kasi ni kuya mo. Pero yung sama talaga sa group, parang Hindi, nauna ka. Kasi si Maron kasama na rin natin noon, naka CB 650 pa siya eh. Pero sa konting difference lang. Oo, konting difference. Yun nga, nung sumama nun si Joe, nung nakita ko yung motor mo, hindi agad yung napansin ko, hindi kita napansin eh. Yung motor mo, hindi kasi... Pero medyo stock pa nun, headlights lang nun, pero wala pa yung mga... Oo, hindi, pero kasi, yun nga, yung Raven na R6 kasi na 2008 to 16, yun yung parang, para sa akin yun yung pinaka-peak nun eh. Oo. No, yun ang niya, parang kasi Golden timeless. era ni Yamaha yan. Oo, timeless nga kasi yung design. Kaya nung nakita ko yan, nung nag-join ka sa Makapagal, tingnan ko yung R6 mo nun. Tapos yun, nagkwentuhan na rin tayo agad nun eh. Na, nung nakapag-usap kami ni Joe nun, nakita ko nga na, malibog din tong kasi sports bike din eh. Missionary position din eh. Hindi, pero yun yan, nakakatawa kay Joe. Nung first join niya, hindi rin siya nagyabang nun. Ano lang din, syempre, new member, nonchalant. Tapos, nung medyo ka-frequency na natin, doon na lumabas lahat ng ang dumi-dumi mo. Hindi, pero nakakatawa kasi kay Joe. Ito para lang sa sa kaalaman ng lahat. Si Joe ang isa sa mga admins ng grupo. No. So isa rin yan sa mga nag-aasikaso ng members, events ng members, mga tambikes. So imagine niyo yun, nag-join siya ng November 2023 pero admin na agad, di ba? Sip-sip. Di okay din yan para papahinga na kami. Ayoko na eh. Joke lang. Kick ka na namin. So, ayun. Narinig nyo naman, di ba, na doon sa mga namin, mga pinagdaanan namin from first bike, beginner bikes, hanggang doon sa current bikes namin. Sana makakuha rin kayo ng idea ba? 'Di ba? Kasi for sure, yung mga nanonood sa atin ngayon, yung iba diyan bibili pa lang ng big bike. Interested pa lang sa motor. Yung iba diyan mag-a-upgrade. So, kaya namin ginagawa tong podcast na to dito sa Two Wheel Talks para rin gusto namin marinig nyo yung ma-impart din namin, yung knowledge namin, experience namin, para magkaroon din kayo ng idea, di ba? Kasi gusto namin, kasi nagkukwentuhan lang kami lang. Tapos may mga new members lang. So, kaya namin to in-open para rin ma-share din namin sa inyo yung mga pwede nyong makuha. Yung mga experiences namin. Saka plus, kasi, wide range from veterans na sa pagmamotor. Veterans. Senior na sa pagmamotor. Bata Ay, sobrang tagal na sa pagmamotor. From beginner na wala talagang alam, di ba? Wide yung range natin na experiences na marami tayong masashare, maraming matututunan yung mga manonood sa atin. Parang yun din yung isa sa goal ng podcast na to is to share our experiences para, di ba? Lahat ng pagkakamali natin. Hindi kasi dati nung tayo naman nag-start, wala kasi kaming group, syempre. Wala kami idea sa height na anong dapat gawin, anong dapat ganito, ganyan. So, itong platform na to, ginagamit namin para
mapag-share talaga ng na maiwasan nyo yung mali namin. Or may mas maging better pa kayo sa amin. Yes, yun. Yun yung goal. Yun yung goal. Importante. Maging Mas magaling kayo, hindi, mas better pero mas magaling kami. Mayabang kami. Plus, expect nyo rin guys na madami pa kaming contents, topics na gagawin. Tsaka comment down below kung may mga questions kayo, anong gusto nyo, mga tanong kayo dyan. Oo. Regarding big bikes. Panigurado kasi marami ring iba dyan curious di ba? Sa yung mga pinag-uusapan natin. If meron kayong questions, comment down below. I-ring nyo na rin yung bell. And subscribe kayo sa mga channels namin sa different social medias. At nasa Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, hindi ko pa alam kung yung i-upload rin namin. Pero yung main platforms. Yung tatlo. Facebook, YouTube, Spotify. Try natin TikTok. Sige, lalagay rin. IG, try din namin. Pero yun muna yung tatlong main. Ayan. So, Facebook, YouTube, and Spotify. So, feel free to ask questions. Kung anong mga topic gusto niyo namin. Basta about sa motor, hindi naman specific lang sa big bike, pwede rin sa mga small CC. Kasi pwede. Hindi pang sasagot. Kasi naman itong mga matatanda sa small CC. Yes, yung mga matatanda dito, may yung mga nag-Neo 125. Rusi, ano yun? Choppy, ano yun? Choppy yung sa call. Low? Choppy mo. So, ayun. So, thank you sa pakikinig. Thank you sa pag-join sa kakulitan namin. So, we hope na makita namin kayo sa next episode dito sa Two Wheel Talks!